Hey guys, what's up? My name is Shanwin and today, pag-usapan nga natin itong nagiging topic ni Attorney Libayan at saka of course ni Teacher Mark kanina. Ayun, bigyan lang natin ng bigyan ko lang kayo ng quick overview. So basically, yan, naitopic na po ito ni Attorney Libayan. Actually, ang naabutan ko lang sa kanya rito was inexplain niya kung ano ba ang difference at ano ba ang definition ng residence at saka ng domicile. Later on, i-share din natin yan. Another thing, no, nakita ko rin to kanina kay Teacher Mark. Ayan. Shoutout to the both gentlemen na laging laman ng mga tulfonatics na inaaway. Ayun po. So, na-discuss nga po nilang dalawa yung Ako, medyo atakihin ko po to sa ibang anggulo. Okay? Atakihin po natin siya sa ibang anggulo. So, ano-ano ba ang mga i-cover natin? One, i-cover natin bakit ba importante kay Senator Pia Cayetano ang obligations. Okay? We are going to talk about how obligations, paano nga po ba ito na-extinguish? Okay? Number 2, pag-uusapan natin yung pagiging sarcastic ni Rafi Tulfo. So, kitang-kita naman dyan. Number 3, yung ikaw yung kesyo gumawa ng batas na yan o isa sa mga authors, unfortunately, hindi mo naiintindihan exactly kung ano ang laman ng iyong sinulat. Diba? Sinulat mo yun eh. Expected sa'yo na blindly kaya mong sagutin. And napakaganda ng mga tanong dito ni Senator Pia Cayetano. Okay? Wait nga lang, I wanna make sure. Ayan. Nasa tamang settings ulit tayo. So, magre-react tayo part by part dito sa Senate session na to regarding sa Senate Bill number 2221. Tama ba? About the Magna Carta. Okay. O bakit na to? Wait lang guys Pero guys, even before we get into that, gusto ko lang i-share sa inyo na ang unang nag-introduce ng Magna Carta ay walang iba kundi si Senator Bong Revilla during the 18th Congress. Yan, kung makikita nyo rito. Pero hindi ko pa, yun, yung pinaka-basis niya is yung Maritime Labor Convention of 2006. So, hindi ko alam kung ano ang part dito ang inadapt nila. Okay. Kasi ano lang to 22 pages Samantalang ito, 45 pages na. So, nai-add yata rito yung tungkol sa, ano ba yun? Sa mga quarantine. Ayan. Anyway, tara, panoorin natin tong ni Idol. Wala. Shall bear the cost of medical care and quarantine expenses. I so move, Mr. President. Is there an objection from our colleagues? There being none, amendment is approved. Additional, Mr. President, on the same page, on page 31, lines 22 to 24, after the word technology, delete the rest of the sentence. I so move, Mr. President. There being no objection to the amendment? Mr. President, actually, sorry. As I said, I'm trying to follow. My concern is the previous amendment. Oh, which one? The last one that he mentioned? The one, That he just read? not the one that's on the floor now, just the previous one after It was Philippine government, insert Page page 31, 31. 9-2. Yes. After Philippine government, Mr. Yes. Sponsor, you said to put the words. After the word government, insert the phrase shall bear the cost of medical care and quarantine expenses. Yun po yung sinabi ko. Yes. I captured that.
in the succeeding amendments, if you could kindly read the entire provision as to how it will read, so it's easy for us to capture the entire sentence. Otherwise, I'm scribbling notes to capture the entire sentence. But on that note, that's why I belatedly captured it. I'm just explaining why delayed yung aking reaction. The Philippine government will carry the cost of care. I think we need to be careful about that, because in as much as I would like the Philippine government to take care of all OFWs, even PhilHealth cannot cover all the sicknesses of the Filipinos. So kailangan reasonable po ang expectations natin, kasi mahirap pong mangako na hindi naman natin kayang ituparin. So may I suggest that the sponsor revisit that and come up with language that is more reasonable. Mr. President, I was just saying that when you state that the government will handle the cost of care, medyo even PhilHealth cannot handle all, no? Lahat ng may cancer, gusto ko sagutin ng PhilHealth. Lahat ng may renal problems, gusto ko i-cover nila lahat ng dialysis. Pero may hangganan yung kakayanan. So wag tayong magpaasa na hindi naman kakayanin. And my request was to improve the language so that it's reasonable. To the good, Mr. President, to the good sponsor, we're referring here upon arrival at the point of hire, which is dito sa Pilipinas, up to the seafarer's return to the place of domicile. Doon lang po. So pag dumating po dito sa Pilipinas at nag-quarantine siya, halimbawa mayroong pandemic na nangyari, emergency, then the government will take care of all the expenses covered doon sa time na siya ay nasa quarantine. Wait lang, ano? Hindi ko, honestly, hindi ko alam kung may problema ba sa comprehension talaga to si Raffy Tulfo. Kahapon ko pa siya napapanood na ganyan eh. I-cite natin yung sinasabi ni Senator Pia Cayetano dito. Okay? Yan. Ito guys yung sinasabi rito. Kung makikita niyong maigi. Ang sabi dito, medical care and quarantine expenses for repatriation to the point of destination shall be borne by the Philippine government following the whole of government approach in the management of epidemics and pandemic. Ito yung pinopoint out ni Senator Pia. Ngayon, iba naman yung sinasagot ni Raffy Tulfo. Napakasimple lang nung nire-raise na concern ni Senator Pia. Ang tanong dyan, kaya ba ng Pilipinas bayaran yung cost ng epidemic or ng pandemic? Ganito guys, no? Mag-backtrack tayo ng kaunti. Okay? Remember, na lahat ng karamihan ng matatanda na, let's say for example, 40 pataas or maybe 35 pataas, meron na tayong tinatawag na comorbidity. Say for example, itong si seafarer. Okay? Meron siyang comorbidity ng hypertension or most probably diabetic. Itong si seafarer at the age of 45. Unfortunately, si seafarer na pandemic na infect ng virus na pwedeng makaapekto sa kanyang diabetes, sa kanyang hypertensions, at kung ano-ano pa. Are you saying, Raffy Tulfo, that the government, the Philippine government, will only cover yung kung ano man yung virus but will not cover kung ano man yung comorbidity nito? Naalala nyo nga guys, ang daming namatay during the COVID pandemic. Bakit?
hindi dahil sila ay na-COVID alone, dahil meron din silang mga comorbidity. Yun yung pino-point out na nakikita ko rito ni Senator Pia Cayetano. Pero, one, hindi naiintindihan ni Raffy Tulfo yung tinatanong niya. Pangalawa, hindi rin pasok sa banga yung pagiging sarcastic niya kay Pia Cayetano. Okay, going back, no? Una, kung babalikan natin yung sinabi dito ni Senator Pia Cayetano, she cited those illnesses as an example. However, pwede po ang isa pong nagkaroon ng COVID, okay, a dialysis patient or cancer patient and all the shebang. The thing is, merong virus itong si Seafarer na COVID. Pero, meron din siyang mga underlying illnesses na tinatawag. Gaya na yan ang na-mention ni Senator Pia. Diba? Another thing, kung babalikan natin guys, yung provision ng law, their medical care and quarantine expenses, medical care and quarantine expenses for repatriation to the point of destination shall be borne by the Philippine government following. Guys, may sinabing medical care. Wala naman sinabing exclusive lang kung na pandemic yung tao. And by saying pandemic, that doesn't only mean na COVID. It's just that for us, when we say pandemic, automatic ang nagre-register sa utak natin is what? COVID. Diba? Or even in the future, pandemic. Hindi naman sinabi rito specific, no? Na meron lang siyang meron lang siyang limitation as to ano ang iboborn ng Philippine government. Ano lang ang gagastusan ng Philippine government. At napakarami guys ng ating seafarer. Just so you know. And even yung funding ng OWA, very limited lang. Mas malaki pa ang pera ng PhilHealth kaysa sa OWA. Ito yung problema sa comprehension ni Raffy Tulfo. See? Bakit ba importante para kay Senator Pia Cayetano ang obligation? Kasi si seafarer pwede niyang singilin si gobyerno na hindi pa tapos ang obligasyon mo sa akin. Okay. Balikan natin itong sinasabi ni Senator Pia Cayetano. Gaya na sinabi ko, thereafter medical care. Oops. Medical care. So she wanted something very specific. Kasi ayan no, going back here, quarantine and medical expenses in repatriation due to infection, epidemics, and pandemic. Before or during the process of repatriation, the expenses of medical care and board and lodging for periods spent by seafarers in self-isolation and quarantine, whether or not the seafarers have symptoms, have been exposed, or are quarantined as a safety precaution from the community, shall be covered by the ship owner or manning agency until the seafarers have been duly repatriated to the repatriation destination.
Thereafter, okay, dito na tayo papasok. Medical care and quarantine expenses for repatriation to the point of destination shall be borne by the Philippine government. Ito yung nangyari sa atin nung first blow ng pandemic. 'Di ba? Sinabi na ni PRRD, babayaran ng PhilHealth ang lahat ng hospital expenses ng may COVID. O 'di ba? Nagulat yung gobyerno. Bakit? Kada isang pasyente, almost 1,000,000 nang inaabot. 'Di ba? Hanggang sinabi, kalahati na lang ang gagastusin ng gobyerno and also the shebang. Ito yung sinasabi rito ni Senator Pia Cayetano. We should not overpromise. Okay? Kasi when we say something like this, ibig sabihin, binibigyan natin ng isang seafarer binibigyan ng isang what do you call that? Nagiging obligasyon rather natin, no, ng Philippine government, nagiging obligasyon ng Philippine government sa seafarer ang bayaran ang kanilang medical care. So kung titingnan nga natin, bakit ba importante ang punta muna tayo dito, guys. So paano ba na-extinguish ang obligation? Andyan yung by performance. Kailangan natin, guys, para mawala tayo, para matapos ang obligasyon ng gobyerno sa isang seafarer, kailangan ma-perform niya kung ano ang sinasabi dito sa Section 56. Medical care and quarantine expenses. Diba? For repatriation to the point of destination shall be borne. And take note, guys, no? Hindi lang siya quarantine alone. Medical expenses, ibig sabihin, possible din na gamitin itong part na to na halimbawa, si seafarer inatake sa puso. Ipapadala sa Pilipinas at pag pinadala sa Pilipinas, once na pumasok na yan sa Pilipinas, papasok na ngayon yung Magna Carta niya. Kasi sinabi rito medical expenses eh. Kaya nga ang pino-point out dito ni Senator Pia, kailangan maging specific tayo as to when papasok ang Philippine government. Kailan matatapos ang obligation ni ship owner or manning agency, which is itong dalawa. Kasi magti-take over tayo ang Philippine government Kailan? Kailan matatapos ang kanilang obligasyon? Para akuin naman ng Philippine government ang obligasyon din naman na sinasabi natin here. Nakakuha niyo yung point, guys? The limitations of the ability of government. I understand, Mr. President, Your Honor, pero even before doon po sa example ko sa nangyaring pandemic, yung mga returning OFWs, pagdating po sa kanilang quarantine, food, and up to the time na sila po ay mabalik sa kanilang domicile, yan po ay kino-cover na po ng ating gobyerno through OWA. So I don't see any reason bakit natin hindi pagpatuloy yung dati ng ginagawa nating gobyerno. Plus, pagdating sa pandemic, wala naman po siguro sa pandemic na ang naging result after sa pandemic, sila po ay nagkasakit sa kidney, sila po ay nagkasakit sa cancer and all. Ang pinag-usapan lang dito. Ang daming hindi alam ni Raffy Tulfo. Maraming mga seafarer ang nakapag-develop. Alam nyo, iba-iba kasi seafarer, guys, no? Yung mga seafarer po natin dyan, I would really love to hear your voice. Alam nyo, una-una sa lahat, we have to identify ano ba ang nagiging common illness ng mga seafarer natin. Andyan na yung hypertension, andyan na yung diabetes, andyan na yung kidney issues, andyan na yung, lalo na sa lalaki, yung prostate, at kung ano-ano pa. Okay? Now, we need to identify what are those illnesses na nade-develop sa mga seafarer habang sila ay nagtatrabaho bilang isang seafarer. Kasi obviously, wala naman talagang alam si Raffy Tulfo sa nangyayari sa mga seafarers natin.
emotionally, health-wise man, at kung ano-ano pa. Diba? Kaya ngayon yung tanong ano lang ang i-cover based dun sa ano? Ano lang, you have to identify, you have to be very specific. Kasi parang pinapalabas dito ni Raffy Tulfo, magki-kick in lang itong provision na to during epidemic, infection, and pandemic. Okay? Kasi ngayon, medical expenses in repatriation due to infection, epidemics, and pandemic. So, magki-kick in lang to during this moment, during this event. Ngayon, kung uuwi ka ng Pilipinas, pinauwi ka dahil ikaw nagkaroon ng findings ng kidney failure and all the other shebang, of course, hindi kasali yun. Yung ba yung sinasabi niya rito? The way I see it, yes. Is yung quarantine na habang sila nasa quarantine, yung po i-cover ng ating gobyerno, which ginagawa naman sa nakaraang pandemic, Mr. President, Your Honor. To be clear, Mr. President, hindi ko sinasabing magkaka-cancer sila. Nagbigay lang ho ako ng halimbawa na maski po lahat ng sakit na nagaganap, hindi kayang sagutin ng PhilHealth. Hindi ko ho sinabing magkaka-cancer po yung OFW na kina-quarantine. On that note, Your Honor, I think it will suffice if the records will bear that this is the reasonable. Marami nang sumusopla. Dito, nasopla si Idol Raffy ni Senator Pia Cayetano. No? Feeling ko tuloy, namumuro na to si Raffy Tulfo kay Senator Pia Cayetano. Care expected to be given to any Filipino, no, that would have to be quarantined. Reasonable care. Any Filipino. Pareho lang naman ang natatanggap, di ba? I think fair naman po yun. May I ask that the gentleman in the back be conscious that there's a official debate going on here. Sorry, hindi ko lang kasi marinig ang sponsor. Medyo seryosong usapan namin dito. We'll ask our colleagues to settle down. Thank you. So with that, Your Honor, I have no amendment. I just wanted, if His Honor agrees with my statement, then that will be on record na yan ang interpretation ng amendment na yan. Thank you. Noted, Thank you. Mr. President. Pero Thank you. just as Lumalaban pa siya. point, Mr. President, Your Honor, ang sinasabi kasi namin dito, in cases of epidemic or pandemic as declared by the World Health Organizations. Pero hindi kasi yun yung nakasulat dito. Mukha ba? O wala lang ako nakikita? Wala kasing nakasulat Yan wala akong makita. Wala rin dito. Yung sinasabi ni Idol. The organization, yun lang po yung Mr. President. Upon arrival at the point of hire, after the seafarer's return to the place of domicile. After that, wala nang obligasyon ng gobyerno sa gastusin kung ano pa man ma-incur. After na siya po ay makatapos sa quarantine and siya po ay naibalik na sa kanyang bahay, labas na po sa lahat ng gastusin ang ating gobyerno. Your Honor, Mr. President. Yun yung problema, guys, no? Gaya na sinasabi ko, yung ni-raise ko kanina. What if na-compromise itong si Ferrer, no? Meron palang comorbidity. Coming from the pandemic, coming from COVID, na-trigger ang kanyang comorbidity. At nangyari po yan maraming beses during the pandemic. Marami pong namatay dahil sa kanilang secondary or yung kanilang comorbidity. Diba? Thank you. However, para mapagbigyan po, the good senator. Para tuloy utang na loob pa ni no? Parang utang na loob pa ni Senator Pia Cayetano. Diba? From Taguig, Senator Pia Cayetano, sige, we can compromise by deleting medical care. So it will appear now shall bear the cost of quarantine.
Is that the amendment? You want to amend the amendment that you made? Yes, So we'll revisit. We'll reconsider We the will- previous amendment. we will reconsider, Mr. President, taking into consideration the suggestion of the good Before senator. we ask for the reconsideration, I'd just like to recognize my two. I may, Alam mo, nakakatawa dyan, baka maging utang na loob pa ni maliban sa utang na loob ni Senator Pia Cayetano, isisisi rin kay Senator Pia Cayetano yan. Kaya it's really nice no na nakikita natin yung mga ganito. Anyway, going back. continue what I was saying. I was pointing out that the bill refers to the obligation of the seafarer, the obligation of the ship owner or manning agency to take care, to be responsible for the expenses of medical care of the seafarer when in self-isolation or quarantine until the seafarer has been repatriated to the point of hire. And then the next paragraph goes on to say, upon arrival at the point of hire, which the sponsor said is always the Philippines, up to the seafarer's return to the place of domicile, the Philippine government will take care of his quarantine. I asked if His Honor means domicile or residence, and the sponsor said that he is just following what is contained in the Maritime Labor Convention. Ito yung sinasabi ni Teacher Mark kanina. Yung todo-todo yung pagka-copy-paste. Kung magka-copy-paste ka rin lang naman, sana sinama mo na doon yung part na naiintindihan mo exactly kung ano yung ibig sabihin ng sinasabi ng framer doon sa batas na yon. Apart from that, since itong Magna Carta for seafarers is exclusive only for Filipino seafarers, dapat nagmamatch din siya sa format ng Philippine law. Diba? But this is a Philippine law, so we have to be sure what we are referring to, because under Philippine law, there is a difference between residence and domicile. And the obligation of the Philippine government will be affected if the person does not return to the domicile. Okay. Dito na guys pumapasok yung video na diniscuss ni Attorney Libayan. So, binigyan niya ng definition. Ano nga ba ang difference ng residence at saka ng domicile? So, I'd like to ask you to go over and watch it. However, bigyan ko na kayo ng quick overview dun sa naging explanation niya. Ang domicile is actually your permanent resident. Okay? Diyan ka. Ang residence, pwede ka kung saan-saan. Halimbawa ako, ang permanent residence ko is Davao. Pwede ko ring sabihin na ang permanent residence ko, kung saan ako lumaki, which is kung saan man. However, pwede akong mag-declare na I'm a resident of this house, I'm a resident of my sister's house, I'm a resident of my other brother's house, I am a resident of my cousin's house. Ibig sabihin, tumitira ako doon. Okay? Magkaiba sa nakatira ako doon sa tumitira ako doon. Gaya nga ng pagkaka-explain din ni Teacher Mark kanina, sa isang application, ini-indicate natin yung current residence at saka permanent residence. So, yung current residence, yun yung residence. Yung permanent mo, yun yung domicile mo. Meron siyang right to choose kung ano yung final repatriation destination niya. Okay. It's either the point of hire or point of domicile. Point of domicile is permanent. Okay, doon kasi sa contract, Mr. President, Your Honor, naka-specify a point of hire and point of domicile where he or she can choose kung saan siya babagsak. Sa totoo lang, mas ma-appreciate natin kung kaya tayong pakitaan ni Raffy Tulfo nung sinasabi niyang kontrata. Kasi doon natin mas ma-appreciate. Kasi iba yung way of understanding niya eh. Iba rin yung way of understanding natin eh. Dito, sobrang pinifeed lang sa kanya lahat ng sinasabi niya eh. 'Di ba?
Obviously, dito sa pagkakasulat ng kanyang ng Magna Carta na 'to, parang wala siyang kaalam-alam, 'no, kung ano ba ang mga ibig sabihin ng pinagsusulat nila, kung nagsulat nga sila o talagang literal nag-copy paste lang sila. At never na, ang saan? Kung saan siya babalik in case of repatriation, because we're talking here of repatriation. So therefore, like you mentioned and I've mentioned earlier, sa MLC, Maritime Labor Code 2006, never kasi na-mention doon yung word residence. They always use the term domicile in referring to the seafarer after he or she's been repatriated. So may point din po kayo dahil Philippine law ang pinairal natin dito. That's why much better kung gagamit tayo ng word residence. I see your point. On the other hand, dito po kasi sa MLC, maging dun sa contract. Okay, here's the thing. Pinattern niya kasi yung batas ng Magna Carta. Okay, pinattern nila sa MLC. Ang hindi lang nakakatuwa rito, dahil nga mali-mali yung kanyang mga pinaglalagay or may mga mali siyang nilagay, so parang nasisisi pa nga ngayon yung nakasulat sa MLC. When in fact, ang MLC po ay hindi naman sinulat para lang sa mga Pilipino. Okay? Hindi lang yan specific para sa mga Filipino. Pero kasi sila, ina-adapt nila kung ano ang meron sa MLC. But it has to fit sa Philippine law din. So, kailangan mo pa rin siyang i-tweak. Hindi yung parang kinuha mo at idikit mo ng ganyan. Sana pinag-aaralan din ng mabuti kung ano yung nakasulat sa MLC and how it will gonna fit the Philippine law setting. Nitong seafarer sa SEC. Sa standard employment contract, doon po sinusulat niya kung Sana naging senador na lang yung kausap ni Raffy Tulfo dyan, ano? Mas alam niya yung trabaho ni Raffy Tulfo eh. kung saan Yung sweldo ba ni Raffy Tulfo kasing laki ng sweldo ng kinakausap niya? ang kanyang permanent domicile and never na-mention doon ang word residence. Kasi kung maglalagay tayo ng another word doon na wala po sa standard employment contract at wala po sa MLC, medyo magulo po yun, Mr. President, Your Honor. Wow. Wow. So parang ang Philippine law, tayong Philippine law, mag-a-adjust tayo sa MLC just to fit in dyan sa sinasabi mo. And yung siniserve nitong batas na to, nitong bill na to, is mga Pilipino. And yet, yung context niya, yung format niya, is very much not Filipino. Ganun ba yun? Well, Your Honor, magulo din po yon if under Philippine law, you do not provide for clarity if you mean domicile or residence. What do you mean, Your Honor? What Okay. is your intention? At to what point will the Philippine government be responsible, domicile or resident? What is the intention of His Honor in the draft? Alam nyo, kanina nga, I was having this discussion with my professor together with one of my classmates. This is about the Antibay Doctrine. So, ang Antibay Doctrine, guys, is basically the due process within administrative. So, tinanong ko sa kanila, hypothetical question lang naman. Yung about dun sa tawag dito, itong wage theft ni Raffy Tulfo na isinisigaw niya doon sa isang Senate hearing regarding dito kay Nanay LV. So ito, yung nakalagay dito is actually, it covers two different laws.
one administrative and one criminal. So ang gusto ni Raffy Tulfo, yung mga hindi daw nagbabayad ng oras at sa tama, okay, yung tamang sahod, gusto niya mapakasuhan ng theft. Article 309. So tinanong ko yung prof ko, do you really think, yung nag-report nung ang Tibay case. Sabi ko, do you think pwede mag-crossover ang administrative case at saka isang criminal case? So para sa kanya, sinabi niya hindi. Kasi mas maganda, which is I agree with her, na mag-file ka ng kasong administratibo at saka ng kriminal. Even my professor agrees with that. So, kaya nagsisigaw si Raffy Tulfo about this. Kasi July 2022 pa to, guys. Walang pumapansin. 'Di ba? 3 pages lang yan, guys, oh. Tapos, ito lang yung yung penalty. Now, if we're going back dito sa Magna Carta, tinatanong dito ni Senator Pia, ano ang kanyang intention? Oh, The residence for the Well, hindi niya masagot. address given by the conditions na okay, the domicile is same as the address given by the seafarer when he signed his contract doon po sa SEC, Standard Employment Contract. Doon po nakalagay yung kanyang exact address under the word domicile. Ganon din po doon sa MLC, yung word domicile ang means na yun po yung kanyang place of residence. And again, See? Nakikita niyo na yung confusion sa dalawa. Place of residence at saka permanent residence. Alam niyo ba kung bakit importante kinukuha yung dalawa? Kasi possible na itong si seafarer, nakatira siya sa kanyang present or current residence. Paano kung umalis siya ron? Paano kung halimbawa itong si seafarer taga-probinsya? Ang dineclare niyang permanent residence is yung property ng parents niya. Kasi at any point, uuwi at uuwi siya ron. While ang nilagay niyang current residence is yung bahay niya sa Metro Manila. Na doon siya nakatira kasi nagpamilya na siya. But then again, if worst case scenario, pwede na nilang i-let go yung current residence nila at umuwi sila dito sa permanent residence nila, which is yung domicile. Diba? I would like to put it on record na I see your point, Your Honor, na this is Philippine law we're talking about. Dapat under Philippine law, gamitin natin yung word residence. However, since wala naman po yung word residence, maging sa standard employment contract na pinirmahan ng ating seafarer and maging sa MLC, baka magkaroon ng konting confusion doon because Okay guys, nakikita niyo na ba yung point ni Senator Pia? I-simplify lang natin, Etong Magna Carta for Seafarer, ginagawa po ito para sa Pilipino. Only because inadapt ni Raffy Tulfo ang MLC, which by the way, hindi naman siya ang principal author dito, dahil marami po silang mga sponsors and authors. Hindi po tayo ang mag-a-adjust sa MLC. Dahil hindi naman ito gagamitin ng MLC. Hindi po gagamitin to ng ibang lahing seafarer. Filipinos lang po. So dapat, ang ginagamit natin is kung ano ang uniform sa Philippine law. Hindi po tayo ang mag-a-adjust. Hindi tayo dapat ang mag-a-adjust. Because sooner or later, yung mga nasa legal profession, yun nasaan? Nasa judiciary. Kami ang mag-i-interpret niyan, ginagawa ninyo. Kami ang gagamit niyan. If worst comes to worst, na merong maghablahan, magiging reference namin ang Magna Carta na yan.
Kaya dyan pa lang, sa point of view ng isang abogado, kung ako kay Raffy Tulfo, pinapakinggan niya yan. Two different, I mean, dun sa dalawa, domicile always been mentioned and never na-mention yung word na residence. Mr. President, Your Honor. Do I remember correctly that in the first part of his honor's answer, he said in the standard employment contract, he would indicate as his domicile, his what? What did his honor say? Place of residence, place of permanent residence? What was the statement made? Asayan mo? Tanong ulit, bakit hindi na lang kaya magpalit si Raffy Tulfo tsaka yung katabi niya? Mas malala pa to kay kay Manny Pacquiao eh. Our deputation of repatriation. Ang sinabi nila is, ano sinabi nila? Hindi sa plan, sabi niya kasi sa SEC. Nakalagay doon domicile. Meron tayong token nyo. Saan din sa SEC to? Okay. Your Honor, sa kanyang standard employment contract, again, dun sa part ng repatriation, it refers to the process of returning seafarer to the point of hire or the seafarer's place of domicile. So, ibig sabihin, ng place of domicile is their permanent residence. Yun po yung nakaspecify doon sa SEC, Your Honor. But earlier, Your Honor, you said that the SEC states the domicile as something. You said that. What was that? I'm just asking for Yeah, His Honor to repeat that because I will try to help His Honor clarify the intention. If he just repeats, what did you say, permanent residence or current residence? The place of domicile is the address written by the seafarer. Lord. Binigyan ka na ng multiple choice. Isa lang pipiliin mo. Whether permanent or current. Yung explanation niya, mali pa rin. As his place of residence. Okay. Listed in Okay. the standard employment contract. See? Mali pa rin. Kasi ang dominal is the permanent, hindi place of residence. Dahil ang place of residence nga, as explained by both both Attorney Libayan at saka ni Teacher Mark, is place of residence is the current residence. When you say domicile, it is the permanent. He or she states there his place of domicile as his home address, Your Honor. Marami kang pwedeng maging home address. Okay, Your Honor, what I am trying to explain is under Philippine law, there is a difference between domicile and residence. So in your standard employment contract, if a seafarer will indicate a particular address and it says domicile, then that is different from residence. If it says residence, then that is different from domicile. And I would insist that Philippine law would govern. So the obligation of government is affected if he will not be able to return the seafarer to the place of domicile because that is different, that could be very different from the place of residence. So it is important that His Honor tells us what is the intention. Where do you want the seafarer to be returned? I thought, Your Honor, I thought makakalusot na ako. my team already talked to your team and they already agreed on that. Wow! Holy crap! May nasisi na. Si Timbuktu.
matter. Your Honor, it is the sponsor and I who will agree. No, 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 So- no, yeah, I understand, Your Honor, yeah. but Oh my for the sake God, of, Rafi Tulfo. brevity or for the sake of na para mapaiksi tayo and Mapaiksi kasi naluluto ka na dyan. Pero kailangan ho nagkakaintindihan tayo yes, ng dalawa. magkakaintindihan tayo, Your Honor. Hindi kayo nagkakaintindihan, Senator Pia. I'm sorry. Hindi ka po naiintindihan ni Idol. Na magkakaintindihan tayong dalawa, Your Honor. Bakit natin pinag-aawayan yung domicile and Ano natin Punta- Hindi ko na kasi makasagot. Ngayon, eto na, no? Naging biktima na siya tuloy ngayon. 'Di ba? Bopos ka kasi. nag-aawayan? Place of Liwanag residence. ko lang po ang use of terms natin because they have significance, Your Honor. what's the significance? What is the significance, Your Honor? Oh my God! Din-explain na sa'yo kanina. How stupid can you be? I What's think, the significance I of domicile and place of residence? I What's so think, Your important? Honor, your lawyer should be the one informing you what is the difference of domicile and residence. I've already been Exactly. pointing out that there is a difference. If your team cannot But Your Honor, like I said, Anyway, guys, this is a different topic to discuss. Mahaba na yung ating discussion dito. Grabe, no? Hindi ko ma-digest dito si Rafi Tulfo. Diba? Lumubog si Rafi Tulfo dito kay Senator Pia kahit grabe. Anyway guys, nandito na tayo sa exciting part. Pag-uusapan natin yun sa next video. Anyway, thank you guys so much for tuning in. Again, please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin doon po sa mga OFWs po natin, especially yung mga seafarers. Whether kayo po ay nasa cruise ship, nasa tanker, nasa cargo, at kung ano-ano pa. Please, share your, ano nga ba yung mga experience nyo? Ano sa tingin nyo ang kailangan yung tulong na nanggagaling sa gobyerno? And how do you see this bill? No, pag naging batas na siya, paano po ito makakatulong sa inyo? Or ang tanong better is, makakatulong ba sa inyo? Diba? Anyway guys, I'll see you in the next video.